Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Nako, Erwin na Tulfo pinapangalan naman. nilang susunod na Pambihira. chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po Erwin si... Tul. Po, Your Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. Nag-deliver di umano ng maleta kay Tito Soto. Naku, yan ho ang isasalaysay ng ating mga magigiting na Marines. Yan sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing. Sarap pakinggan talaga, ibang klase. Pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Maraming salamat, SP Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pia Cayetano, at lalong-lalo na, siyempre, maraming salamat sa Panginoong Diyos na pinahintulutan niya na matuloy itong hearing na to. Rekta ho tayo dito sa Rekta ho tayo dito sa paglabas ni John Vic Remulla dyan sa Senate premises. Gate. Tira, yan o. Sek, ano pong masasabi niyo sa nangyaring gitgitan kanina habang papasok po yung Brave 18? Is it your intention to block? Kayo no, palabas na nga naman tong si Sek John Vic. Ano ba? Papasok pa lang sila, palabas na siya. Ano sabi ni itong si Sir Edward Chico? Iba yung pogi sa papogi. Palakpakan. Ay na humbala, sumintensya dyan. Sino yung papogi? Sino yung pogi? Si Sir Edward Chico, napapansin niya yung pogi. Tayo, hindi. Hindi ko alam. Basta tayo dito sa hero. Block the 18 Marines, sir? Especially sa Sir Pia, nagrereklamo po siya. Sir Robin kasi inaharang niyo po. Hindi nga, palabas na lang ako, di ba? Opo. Didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up. Just bigyan na lang a whole gang went up. Oh, palabas na si John Vic. Kayo naman palabas na siya. Security with me, nothing. So, I was trying to block. I couldn't block them alone. Okay. Thank you, sir. Oh, hindi palabas lang kayo naman. Oo, masyadong mga malisyoso. Tuloy ho tayo. Gate. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Oh, balik ko natin ng konti para ika nga talaga solidong-solido yung konti pa. Yan. Back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Naku, matindi Pwede nyo yan. bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po niya si Police Major Dichuso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, dala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Grabe, ilang maleta diniliver nyo, sir. Bago kampanya ba to? Paano dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. so ilan ang 40 to dineliver? 70. Mga 40 to 70 po yung... So isang laman. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig for 40.
Yes, Your Honor. Yeah. So more or less, kailan to? I say again, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Nako, Erwin na Tulfo pinapangalan naman. nilang susunod na Pambihira. chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po Erwin Tulfo nakatanggap din na maleta. Blue Ribbon ang magche-chairperson. Di umano nakatanggap din ng... hindi pwede yan. Ang OA mo naman, PH, para naman di mo pa alam. Kunyari, kasi Blue Ribbon, ngayon pa lang maririnig. Kaya kailangan, areglado pati reaction natin. So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo, Ayun, alam nyo na. Alam na ng sambayan ng Pilipino kung bakit ayaw nitong si Tuta Soto na paharapin itong mga bodyguard ni Saldico na to. Maliwanag na ho. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahintulot nyo na marinig na sambayan ng Pilipino itong mga detalye na to. Ako po, magandang umaga po, Your Yes. Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po, Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun. Okay. Huwag nyo lang panoorin para dito kay Tuta Soto at dito kay kay Tuta Soto at dito kay Erwin. Huwag nyo panoorin. Huwag kayo sumagot dito. What? Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gaano kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, so, Your Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, sir. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, Baka nandun pa yung pera ngayon doon sa basement. Nasa basement daw eh. Ang daming pera siguro doon sa basement. Pambihira. Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. tinulak So yung ko kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Merong basement to si Tulpo tapos nilalagay daw yung di umano yung mga maleta. Pasok po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. yung So po kung eh. halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, Para sa mga sundalo natin. Ayan ano na. Mga men in uniform. Puprotektahan nyo yung mga individual na yan. Anak ng Petrang Karabata. Nasa sa inyo naman ho yan, di ba? nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro.
Franz Castro! Yung may hawak na pambihira naman yan. Sa Progressive Black Pwede ba si SP unti-untiin mo kasi naninikip yung ano ko, yung dibdib ko. to, at nandito siya nung Martes, Flowers. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. Ako, About yung Brosas. kay Nabanggit din ho si Brosas. Naloko na. Leila de Lima, sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuwan yan, Your Honor, Quadcom hearing. Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan. Kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Nako! Jose Alvarez. Nako po! Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. Don Gonzales ka sa... Jay pambihira naman Conghun, yan. House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti.
na parang sila ay ngayon pala di ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulfo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat, na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Yan. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito po no, noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman... So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, receive these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun Yun sa lang iba. magsalita, dapat. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. Akala natin pag namatayan yung sundalo, kompleto yung pondo para sa kanyang byuda or kung babae siya para sa kanyang nabiyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatayan ng tinyente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang
colonel or bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-ELCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-ELCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala ginagamit yung nakaw na pera para bigyan tong mga individual na to, tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-ELCAC na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Di ba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdideliver nyo ng pera kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdideliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Jolie po, Cadjao, sir. Jolie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, Si yung... Father Flavi. Father Flavi. Ay, Father Flavi, nangihingi ng panalangin. Ipanalangin ho natin. Walang problema yan. Lahat to, panalangin natin. Mga iniisip nyo, kalaban, kaaway nyo, kapatid nyo, lahat panalangin ho natin. Wala ho tayong sisinuhin. Dahil ang bansa na to, kailangan na ho talagang magbalik loob sa Panginoon. Doon ho tayo talaga nakukulangan. Kailangan ho natin yan ngayong mga panahon na to. Si Father Flavi, diniliberan din daw di umano ng envelope. O, ipanalangin natin. Diba? Tapos, sir, mayroong, doon, sir, sa, Anong lugar po yon? sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, hindi ko sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala lang kami ng pera, sir, tapos doon sa 33 Maleta din ba, dinala mo? isang sobre, sir, tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre pera, lang. sir, kita ko mismo, sir, eh. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sasakyan niya, sir? nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo nalaman na siya nga yung
Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon yung sa Ejiki na nalaman ko si Father Flavi. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo. Si Terry Redon, sir. Terry Redon! Ito naman si Sir, ginugulat mo naman ako. Yan yung mga maiingay yun. Pambihira naman, oo. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. BMW pa. Terry Ridon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Saan mo binigay? Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir. Siya ang pumunta doon. Ay, sir, kilala ko, sir. Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer that Yan, i-mention niya yung inquirer na yan. breaking, Buksan. NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines 5 million to provide 5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong 5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the allegations. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So etong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo. Kaya pala kaagad itong si Erwin kinuha niya. Akin ang Blue Ribbon! Walang niyang Blue Ribbon na yan. Walang hearing. Cancel. Lunes. Bihira. Palakpakan. O sa Lunes, anong hearing ng Blue Ribbon? Maghihiring daw sila. O edi kung maghihiring sila, tignan natin kung sino magiging presiding officer. Ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay uto-uto. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President? 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each sa nakita ko 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Amy na
Inquirer So kayo and- po ngayon ay narinig po ninyo Sa'yo ba? Each? ang di umano'y balita na kayo po ay dinrive ni Mike Defensor sa halagang 5 milyon. Each ba? So 90 yun. So 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa To ilalim ng clarify, Mr. sakripisyo. Chair, sa Inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa. So, Pesos, simple pesos. lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya? Yun nga po, Sa ngayon kailangan po, mo naman. Your Honor, halos nga yung pamilya nga namin ngayon, yung kakapiranggot na naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng, yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po kami yun, kasaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung na ba At base naman ho sa nakikita natin sa mga physical appearance itong sila sir. Tingnan naman sa pang-judge, kung meron ho kayong 5 milyon, hindi naman ho siguro ganyan ang ika nga tirada nyo, di ba? Hindi ganyan ang tirada nyo. Napaka-miserable nyo naman ho kung may 5 milyon na kayo. Tapos, di ba? Hindi naman sa pagano. Kaya, yun ang isa sa mga masasabi natin na talagang kasinungalingan, yung paratang na nakatanggap sila ng 5 milyon. Sinuhulan sila ng 5 milyon. ano po kami ng ganyang halaga? Ito na pagkaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan ng kahit anong halaga. With your permission, Honorable Chair, yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag at nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no? Baka naman, Atty. Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napagkamalang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyong itulong doon sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente. Alam mo po yung, Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito, bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Kung yung alam niyo po kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag. Alin na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig na ito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi.
Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya, hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas 3 na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayaw ko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po'y naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala pera po ng bayan pala ito na kung saan-saan lang napupunta, kaya gusto ko pong mag-testify. Alam mo ba kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala ron eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo nga yan. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo nga yan. Pinanotaryo niya po. Nagkaroon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao. Parang siya pang pinalitaw na nag-inventary. Para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma. Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao. Hindi namin malaman, ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng contact. Palagay ko yung mga kayo ay na-contact nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 million pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Good morning. I am Constanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gutesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. So, ang nangyari kay Orly Gutesa, kasi ako ang laging kasama, which is... Gusto ko lang update ang ating mga kasama dito sa PH Update. 100,000 ho, live viewer ho ng Net25. Sa Net25 po natin pinapanood tong video na to. Ang kasalukuyang bilang ng nanonood 100,000 live viewer. Dito pa lang ho sa isang video na to. Iba pa ho yung kay Senator Marcoleta, yung kay Amy Marcos, yung kay SP Cayetano, ibang network, ibang vlogger. Kulang-kulang siguro ngayong mga oras na to yung mga nasa siguro mga 2 million live viewers. So, marami yun. Marami yun. Kaya maraming mamumulat na sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa nakalipas na 3 taon, kung bakit tayo nalugmok sa ganitong sitwasyon. Napakamahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, naghihirap pa sambayan ng Pilipino, mahal ang presyo ng hindi masubsidiyan ng pamahalaan itong mga simpleng mga produkto na to para sana sa ikagiginhawa ng ating mga kababayan. Ito ho ang dahilan. Dito ho tayo babagsak sa issue ng mga manual flood control project. May mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gutesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi ng totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro korupsyon. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit willing kami magsakripisyo, mag-aalay ng sarili namin para mabago tong
kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan. Para sa mga men in uniform, kabaro nyo to. Nakasama nyo pa ito kumain, nag-training. Ito siya ngayon. Di ba? Alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, media parking, Media parking. si Mr. Robin Manahan ay hinahatiran namin ng paper bag. Ruben Manahan. Si Mr. Ryan Papako, PR ng Iswarden, doon din mismo sa media parking. Nako, Ruben Manahan. Yari ka dito. Pambihira, oo. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon. Doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan, nagbi-meeting doon sa bahay ni Ruben Manahan. Tapos, gabi kasi sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa Warden. Pero kaya mong puntahan. Kailangan ko puntahan, sir. Alam Gagawin mo ko. puntahan. At i-elaborate ko kung anong... Sige. Doon binibigyan. One time, ng isang bag. Isang bag na Grabe, puno grabe. ng pera. Grabe Bakit ko naman. alam na pera, sir? Dahil Kaya talagang yung mga mainstream media na yan ay hindi na ho natin mapagkakatiwalaan yan. Ibang klase ho. Pati sila talagang matindi ho pagnanakaw ginawa nila sa kabrasan. dahil sinasabi ng PR na yan sa akin, PR ni Kung Saldi, na Chris, bantayan mo muna Chris, huwag mo iwanan ng sasakyan. Perang laman yun sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagserbisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Totoo lahat ang sinabi mo, nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gutesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. Ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa nga nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun at binigyan ko raw siya ng pera. Isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila. Ang punot dulo lang. Huwag matuloy ang pagtukoy natin ng katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po. Sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo, nakakaingit. Nakakaingit talaga. Dahil kayo nagsisikat na buhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila, mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malitang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino ba po yung gusto magsalita? Sir, may dagdag ba ako, sir? Ako, sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito siguro, sir. Bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag din sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit ang dignidad namin. Bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat. Palakpakan natin to siya, sir.
A round of applause. Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po. Your Honor. Your Honor, Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yun. Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po yung muka ni Tap Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman. Sa hanggang pinto lang kami, Your Honor, meron pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob. Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang muka, alam na ninyo na yon ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera. Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Estrada, which is kasama po namin nung time na yun. Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Estrada talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong, kayo po? ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati. Kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandja, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19:2500. At kung sakali hong merong tag 5 milyon itong mga to, sa tingin ko, hindi ho ganyan yung, di ba? Kahit pa paano yung colorete sa katawan, makikita ho natin yan. Meron siya ng Rolex, merong, di ba? Wala ho tayong nakikita eh. At saka yung, hindi naman siya pag-ano, siyempre tingnan natin yung kutis nila, yung di ba, yung physical appearance sila. Hindi ho sila mukhang meron tig 5 milyon. Ngayon, kung maniniwala kayo kay pangalan nun, nasa sa inyo na ho yun. Pwede pong i-con yun, sir, sa CCTV dun sa Anong dineliver ninyo? May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinicturan ko po yung dinideliver Hindi namin. po nasama yan dito sa inyong Wala naunang po, sir. Wala affidavit. po. Nasa akin po yung picture, sir. Okay. Ilang maleta ang dineliver ninyo? 5 to hanggang 6, sir. Kanino po na i-deliver? Sa bahay po ni Congressman, former Speaker Romualdez po. Nako, Speaker Romualdez. Speaker Romualdez siya rin. Sino pa po ang gusto mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan? Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines Retired. Nakapag-deliver po ako ng kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Sa bahay niya po dun sa 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, 2 sasakyan po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po, yung pagpasok ng mga plate number na 2 van, makikita po doon. Nag-deliver po kami July 14, 2025. Ayan po.
nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po kabady ko rin po si Rene Willian at saka si Mark Tiksay. Ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Oh my goodness. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito, Yes po. Condolence, sir. Condolence po. kasi ang nangyari ito ni 5 million. Hoy, matibag! Langya ka. Baligot, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, may paggunot ko na po yun eh. Alam po namin yun. Mr. Chairman. Yes. Let me express. Yes. Let me express lang sa amin 13 o 12 at sa 12. committee. Nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos, but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, 33, no? 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Tayo kaparehas natin itong CSP kita. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, and alagad ng batas, they will follow the Constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may enkwentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon,
Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa video na to. I-part 2 ko na para yung kung ano man nasasabihin ni SP dito, yun ang unang mapanood ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Malinad ng Pilipinas.